Hinihinalang kalansay ng ilan sa mga missing sabungeros na tagpuan umano sa mismong lugar na itinuro ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan bilang isa sa mga dumping ground ng mga missing sabungero. Gayunpaman ay hindi pa umano 100% kumpirmado kung buto nga ba ng tao ang nakuhang ito. Kaya naman ipinasasailalim pa umano ang mga buto sa pagsusuri ng Soko. Kaya naman ang tanong ngayon ng mga netizens ay makukulong nga kaya si Charlie Atong Ang kung mapapatunayang buto ito ng ilan sa mga missing sabungero? O si alias Totoy lamang din mismo ang maiipit sa pagsisiwalat niyang ito? Tulad ng sinabi ko nakaraan, sila yung kumukuha doon sa sabungan. Sino nga ba ang may tuturing na tunay na may sala sa misteryong ito? Sa tila ay bigla ang pagkawala ng napakaraming sabungero. April 28, 2021, unang naidokumento ang issue sa mga nawawalang sabungero, kung saan nakuna ng kamera si Michael Bautista habang nakaposas at bitbit ng dalawang kalalakihan sa Santa Cruz, Laguna, hanggang nasundan pa ito ng mas maraming video at sunod-sunod na pagkawala ng mga sabungero. At ang hinihinalang dahilan umano ng pagdukot sa mga ito ay pandaraya sa sabungan, gaya ng pamimilay o pantsotsope sa mga manok na sinusundan naman ng pagpusta sa kalaban. Kaya naman ang hiling ng ilang netizens ay hindi na ito dapat pang pag-aksayahan ng pondo ng pamahalaan dahil sila lamang din umano ang may kasalanan. Gayunpaman, bagamat malaki ang posibilidad na nagkaroon nga ng dayaan sa mga sabungan, ay hindi pa rin ito sapat na dahilan upang bawian sila ng buhay, dahil ang isang pagkakamali ay hindi maitatama ng isa pang pagkakamali, lalo na't walang makapagpapatunay na ang lahat ng nawawalang sabungero ay gumawa ng mga pandaraya, dahil ang ilan sa kanila di umano ay nadamay lamang sa pagdukot na ito dahil kasama nila ang tunay na target ng mga kriminal sa panahong ito. Kaya't kailangan pa rin nila ng hustisya, lalo na ang kanilang mga pamilya. Dahil imbis na may dadalawin pa sana sila at makakausap sa kulungan na kapamilya, kung totoo mang nagkasala sila, ay hindi na sila nabigyan pa ng pagkakataon na muling masulyapan ang mga mahal nila sa buhay. Dahil imbis na idaan sa tamang proseso, ang pagpaparusa sa di umano ay pandaraya ng mga ito ay isang marahas na pamamaraan ang mas pinili nila. Kaya naman kailangan talagang magbayad sa batas ang gumawa nito sa kanila. Lalo na at usaping pera lamang ang naging dahilan para maging kapalit ng mga buhay nila. Ang pandaraya kasi sa pagsusugal ay hindi na bago dahil hindi naman talaga mabuti ang gawaing ito. Kaya't normal lamang din kung may rambulan man o alitan sa mga sabungan o pasugalan. Subalit ang pagkitil ng buhay dahil lamang sa sugal ay maituturing na mas higit na makasalanan. At dahil naman sa kakulangan ng mga ebidensya ay lumipas pa ang 4 na taon bago muling nabuksan ang kaso dahil sa paglabas ni alias Totoy para di umano ay isiwalat ang totoo, kung saan sa kanyang pag-amin ay sinabi niyang kasama siya sa nagsagawa ng krimen sa mga nawawalang sabungero at ayon sa kanya ay binabagabag umano siya ng kanyang konsensya kaya't nais niya na umanong isiwalat ang katotohanan sa publiko at itinuturo si Charlie Atong Ang bilang mastermind sa kaso. Gayunpaman, kahit sino pa ang banggitin ni alias Totoy na mastermind sa kasong ito, sa huli ay hindi lamang salita ang kailangan ng husgado dahil ang batas ay bumabatay sa ebidensya at hindi lamang sa mga sabi-sabi. Kaya't sa madaling salita dahil sa pagsisiwalat ni alias Totoy, bagamat magsisilbing sospek si Atong Ang, ay mananatiling si alias Totoy lamang din sa ngayon ang tiyak na maiipit sa kasong ito. Dahil bukod na umamin siyang nakiisa siya rito, ay pinalipas niya pa ang 4 na taon bago ito isa publiko. At dahil sa tagal ng panahon na kanyang pinalipas, ay tiyak na mas mahihirapan na ang mga otoridad na humanap ng mga ebidensya upang idiin sa kaso ang taong itinuturo niya. Ang kanyang mga testimonya kasi ay mawawalan lamang ng kasaysayan kung wala siyang katibayan, gaya ng mga mensahe o transaksyon sa mga bangko na hindi mapagkakailang ito ay direktang may kinalaman sa mga missing sabungero. Bukod pa riyan ay kailangan ring patunayan ni alias Totoy kung nasaan ang mga labi ng missing sabungero dahil kung hindi na ito matatagpuan ay magiging kasinungalingan lang ang lahat ng kanyang kwento
Samantala kung matagpuan man ang mga labi ng mga ito at mapatunayang may kinalaman talaga si alias Totoy sa krimeng ito, ay hindi pa rin ito mangangahulugang maidadamay ni alias Totoy ang sino mang pangalang babanggitin nito dahil makalipas ang 4 na taon, makita man ang labi ng mga missing sa bungero, ay magiging kaduda-duda pa rin ang lahat ng lalabas sa bibig ng taong ito dahil maaaring personal na galit ang nagtutulak sa kanya ngayon para idawit si Atong Ang sa kasong ito dahil kung talagang may konsensya siya ay hindi niya na ito dapat pinaabot pa ng 4 na taon dahil maaaring wala nang matibay na ebidensya pa ang makapagpapatunay sa lahat ng kanyang aligasyon. Kaya't kung talagang may kinalaman si Atong Ang sa kasong ito, ay parang si alias Totoy na rin mismo ang naging dahilan upang tuluyang mabura ang mga ebidensyang maaaring magdiin dito. Kaya't makita man ang mga labi ng mga missing sa bungero, ay maaaring si alias Totoy na lamang din ang madidiin sa kasong ito. At bagamat hindi imposibleng may kinalaman nga si Atong Ang sa bagay na ito, dahil may kinalaman ang kasong ito sa kanyang negosyo, sa huli ay hindi pa rin ito magiging sapat upang madiin siya sa kaso. Kaya't maaari talagang lumabas na personal ang galit nito kay Atong Ang, kung kaya't nais niya itong idawit sa kaso. Ganito ang sistema ng batas sa bansang ito, kung saan kahit na napakalaki ng posibilidad na may kinalaman ng isang tao sa kaso, ay madali lamang itong naibabasura kung wala namang sapat at matibay na ebidensya. At bagamat maaaring sabihin ng ilan na karma ang nangyaring ito sa mga missing sa bungero dahil sa pandarayang ginawa nila, ay hindi pa rin tamang bawian sila ng buhay dahil lamang dito. Kaya't maituturing mang mandaraya ang ilan sa kanila ay may karapatan pa rin sila para sa hustisya, lalo na ang kani-kanilang pamilya na bigla na lamang nawala ng mga mahal sa buhay dahil sa mga taong walang konsensya. I am volunteering. Kung kailangan nila ng forensic expertise namin, I'm very willing na i-extend ang aming forensic expertise. Di kukunin, magkukondak ng DNA test, cross-match dun sa remaining ng mga kamag-anak na nagsasabing kamag-anak nila yun, makikita namin kung yun nga yung nawawala nilang kamag-anak. Ma-identify natin. Kahit buto na lang yan, kahit sa peraso na lang yan, makakuha lang kami ng sample na mako-cross-match namin dun sa mga complainant, ma-identify natin. Alright, sir. Thank you.